Magandang araw mga ka-recap at welcome back sa ating channel. May panibagong anime na naman tayo at ito ang pinamagatang Solo Leveling Ragnarok. Nagsisimula ang kwento sa pagpapatunay na ang mga Diyos na panlabas ang mga lubos na entidad na lumikha ng maraming universo mula pa noong sinaunang panahon, kilala sila bilang mga pinakamataas nilalang. Ang kataas-taasang nilalang ay paulit-ulit na lumikha ng mga universo habang hinahanap ang walang hanggang buhay at ito'y isinasabuhay. Sa proseso na yon, maraming mga sangkap, kaluluwa, at batas ang nalikha. Sa walang katapusang siglong ito, ang mga kataas-taasang nilalang na nakaramdam ng pagkabagot at nag-isip ng paraan upang aliwin ang kanilang mga sarili. Upang panoorin ang kanilang mga nilikha na magdigmaan sa isa't isa. Para sa mga kataas-taasang nilalang, ang pagkawasak na dulot ng kanilang mga nilikha ay tila kawili-wili. Bagamat nangangahulugan ito na maraming nilikha ang kailangang maglaban sa walang katapusang mga digmaan, mamatay, at muling ipanganak ng paulit-ulit, ito ay isang kinakailangang kaganapan upang mapawi ang pagkabagot ng mga kataas-taasang nilalang. Habang nagaganap ang lahat ng yon, may nangyari sa isang kataas-taasang nilalang na nagmamasid sa walang katapusang mga digmaan at pinatay ng kanyang sariling nilikha. Nang malaman ng ibang mga kataas-taasang nilalang mula sa ibang dimensyon ang tungkol dito, sila ay nagtipon-tipon sa isang lugar upang pagmasdan ang mundo na nawala ng tagapamahala. Ang pagkamatay ng isang kapwa kataas-taasang nilalang, at ang katotohanan na siya ay pinatay ng kanyang sariling nilikha, ay hindi pinansin ng iba pang mga kataas-taasang nilalang, lahat sila ay may parehong iniisip. Ang una na nag-angking kapangyarihan na walang may-ari, ay nagiging tagapamahala nito. At dito sa isang tahimik na paaralan, na may isang binata na seryosong sinabi sa kanyang mga kaklase na siya ay napabilang na sa Korea National University of Arts. Na hindi sila makapaniwala sa sinabi nito, at hindi naman sila naniwala agad dahil baka siya ay nagsisinungaling lang. Ngunit napatunayan nila na totoo nga ito, tumawa ng malakas ang binata dahil sa wakas siya ay malaya na sa impyerno na ito, habang ang dalawa niyang kaklase ay sobrang pagkalungkot. At ang isa ay hindi niya matanggap pa rin na nakapasa ito, dahil kung paano makakapasok ang isang tao na katulad niya na walang kasanayan sa sining sa isang universidad. At ang isa ay umiiyak dahil sa ulit na naman siya sa susunod na taon. Sa kabila ng kanilang pagsasaya ay napalitan ito ng pagkaseryoso dahil sa isang tao na bumati sa binata dahil sa kanyang narinig na nakapasok na ito sa isang universidad ng sining at hindi niya alam na mayroon pala itong ganitong talento. Hindi naman niya maalala kung kailan nagsimula na naging magaling ito sa pagguhit. Nakinilala naman ito ng binata ang lalaking ito subalit mali ang pangalan na binanggit niya, na kinainis ng pulang buhok na itinama ang kanyang pagkakamali na hindi siya si Kim Song-chul kundi siya si Lee Yun-chul. Ngunit wala namang pakialam ang binata at hindi lang niya ito seneryoso. Galit ang pulang buhok sa binata dahil sa kanya ay nasira ang kanyang plano na sakupin ang mataas na paaralang ito. Na dapat niya ay ipagpasalamat niya ito ng pulang buhok sa binata. Nang dahil sa kanya ay nakatapos ito ng ligtas, sa kanilang matinding sagutan ay natatakot na ang ibang estudyante na umabot sa point na napansinan sila ng mga tsismusa ng mga babae. At pinag-usapan nila ang pulang buhok na si Lee Yun-chul na palagi na lang itong nanggugulo, na malapit na naman silang magtapos, hindi nila maunawaan bakit pa ito kumikilos na para pang bata. At mas lalong hindi maintindihan nila na bakit hinaharas ni Lee Yun-chul ang kawawang lalaking binata, na nawala ng mga magulang pero patuloy pa ring umiti habang siya ay nabubuhay. Biglang sumugod ang pulang buhok habang kalmado lang ang isang binata na kanyang kinakraunter ito gamit ang kanyang tuhod na samalpak sa mukha ng pulang buhok, at dahil naiinis na din pala itong binata sa kanya. Sa kabila nito pinagsabihan lang niya ang pulang buhok na mas mabuti pang mamuhay sila ng tahimik. Hanggang sa magtapos na sila. Nang biglang may gulat sa kanyang mukha na hindi niya maunawaan dahil sa kabila ng kanyang ginawa ay hindi ito natumba, na nakangiti lang ito na mayabang na tinanong niya kung ano na. Biglang may puting aura sa kanyang kamay na balak niyang ipatama ito sa binata na mayabang na sinabi ng pulang buhok hindi naman siya nasaktan sa ginawa ng binata. At malakas na sinuntok niya ito at buti nakaiwas ang binata at hindi maitatanggi sa kanyang mukha na kanya itong kinagulat na ang dating kalmado ay napalitan na ito ng pagkabahala.
Nakinagulat din ang dalawang babae sa kanilang nakita na kahit hindi man napatama ito ng pulang buhok, baka sa kanyang tindig na naging satisfy siya sa kanyang ginawa. Nagumawa ito ng butas sa isang matibay na locker. Nang pagkatapos ng lahat ay hindi rin alam ng pulang buhok ang ginawa niya dahil ito ay biglaan lang ang pangyayari na parang biglang may nagising sa kanya. At hindi maunawaan ang binataang nangyari at makikita sa kanyang mukha na ito ay ang unang beses lang din niya itong nakita dahil sa kanyang reaksyon. At lumipas na ang mahabang panahon mula sa araw na yon ay 2 taon din ang nagdaan. Na ang binatang si Sang Soo ngayon ay second-year university student na. Habang siya ay naglalakad ay may nakaagaw sa kanyang pansin na may sumisigaw na malapit sa isang dungsyon na nagbibigay ng instruksyon sa mga estudyante na ang lahat ng mga aralin sa pangunahing gusali ay ililipat na sa annex na gusali. Mangyaring lumipat na sila doon dahil ang mga kasalukuyang mga hunter ay pumasok upang ang mga halimaw ay makontrol, lahat ay mangyaring lumayo na muna. At mahigit na nasa 8 oras na ang mga hunter sa loob mula ng kanilang pagpasok. Dahil ang gate na ito ay nasa drunk at sa palagay ng nagbabantay dito ay malapit na ring lumabas ang mga hunters. At para sa mga tao dito ay normal lang ang mga ganitong kaganapan para sa kanila. Pero sa binata may malungkot siyang karanasan at ito ay naalala na sa tuwing may isang gate na magpapakita. 3 taon na ang nakalipas nang magsimulang lumitaw ang mga gate sa mundo na nagdunot ng malaking pagbabago. Ang mga gate ay nagsilbing mga daan patungo sa mga dungsyon. At kapag lumipas na ang isang tiyak na oras, lalabas ang mga halimaw mula sa dungyon upang pumatay ng mga tao. Gayunpaman, nagkaroon din ang mga pagbabago sa mga tao na tila laban sa nangyayari. Nagsimulang lumitaw ang mga special ability user na maaaring bumamit ng mana, sila ang tinaguri ang mga awakened. Sa mabilis na pagbabago ng mundo, inakalan ang mga tao na magpapatuloy ang kaguluhan ng matagal na panahon. Isang awakened na kilala bilang Woo Jin Chul ang lumikha ng Hunter Association, tinipon ang mga awakened, at lumikha ng trabahong tinawag ng mga hunter, na mabilis na nagtapos sa kaguluhan ang mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ngayon, ang mga tao sa mundo ay nahahati sa 2 uri. Ang mga awakened at ang mga hindi awakened. May mga tao sa mundo na makakakuhan lamang ng gantimpala sa pamamagitan ng paggapang tulad ng isang langgam, ngunit mayroon din iba na madaling nakakakuhan ang mga gantimpala sa pamamagitan lamang ng pag-abot sa mga ito. Sa ganitong sitwasyon, mabilis na napagtanto ng mga langgam ang kanilang sariling mga limitasyon. Kahit gaano man kahirap magtrabaho ang mga hindi awakened, hindi pa rin nila kayang mapunan ang agwat sa pagitan nila at ng isang E-rank awakened. Kung hindi may sasara ng mga hunter ang mga gate, mawawasak ang mundo. Sa madaling salita, kung wala ang mga awakened, hindi makakaligtas ang mga hindi awakened. Ngunit ang mga awakened ay maaaring mabuhay ng walang mga hindi awakened. Dahil dito, lahat ay nagpapasalamat sa mga hunter. Dahil sa kanila, ang mga hindi awakened tulad sa kanya ay maaaring mamuhay ng payapa sa kabila ng lahat. Nagsisimula na siyang magtaka kung nasasanay na ba siya sa hindi pagkakaroon ng mga bagay na gusto niya. At ang kanyang nawawalang mga magulang, ang katotohanang ang kanyang kaligtasan ay nakasalalay sa iba, at ang mga panahong tila kaya niyang gawin ng lahat, at ang kanyang mga naipagmalaki ay nawala. At isang pakiramdam ng kawalang magawa ang pumuno sa puwang na yon, laging sinasabi ng kanyang ina na magkamukha sila ng kanyang ama. Nagtataka siya kung paano makakalabas ang kanyang ama mula sa sitwasyon ng kawalang magawa na kanyang kinasisidlakan, naputol ang kanyang mga iniisip nang tinawag na siya ng kanyang guru. Sa kabila ng kanyang mga iniisip ay naging maganda naman ang kanyang ginawa na dahilan na pinuri pa rin siya sa kanyang guru dahil sa magandang niyang konsentrasyon ngayon. At sinuri ng guru ang kanyang drawing at kung ano ang dahilan ng pagpapasaya sa kanyang pagguhit. Na ito ay base lang sa nararamdaman ng binata ang kanyang ginuhit. At nagtaka ang guru sa kanyang ginawa kung ito ba ay isang langgam. Naikinamangha naman ng guru dahil sa pagka-creative ng pagkakadrawing ng binata para sa isang langgam na may napansin ng guru at sa palagay niya na mukhang mas tulad ito ng isang langgam na tao. Hindi na sumagot ang binata dahil pati din siya ay hindi niya maunawaan bakit niya ginuhit ang bagay na ito.
Sa labas ng paaralan ay malapit nang magtapos ang mga hunter sa pagpapasara ng gate. At ilang minuto ay naglalakad na ito papalabas, at maraming mga hunter ang lumabas mula sa gate na ito. At naging panatag na ang mga tao na andoon dahil sa palagay naman nila ang naging succeed ang raid ng mga hunter. Na sinabi ng leader ng grupo na kumpleto na nila ng matagumpay ang raid sa Dungsyon, at mayroon din silang impormasyon na kailangang iulat sa Hunter Association. Nakakita sila ng bagong uri ng halimaw. Isang humanoid na halimaw na kayang magbuga ng asol na apoy mula sa kanyang mga mata at bibig. Umaatake ito gamit ang mga kalmot at pangil, ngunit hindi ito nagdulot ng malaking pinsala. Nagalusan lang siya ng kaunti sa atake ng halimaw, pero wala naman talagang nangyari. Ang halimaw na yun ay maaaring hindi gaanong kalakas, ngunit hindi na natapos ang hunter sa pagsasalita dahil nagsalita ang kanyang kausap na siguradong siya na isa itong halimaw na hindi pa nakita mula nang lumitaw ang mga gate. Mabuti na lang at hindi ito isang mapanganib na halimaw. Sa ganitong kaso, si Hunter Kim kakailanganin niyang magsumite siya ng simpleng ulat tungkol sa nangyari sa raid. Mula sa sugat sa Hunter, ay biglang may apoy na lumabas sa sugat na kanyang kinahina, na lahat ng sandat ang hawak niya ay nabitawan ito, na kahit anong tawag sa kanya ay hindi na ito tumugon. At biglang naging isang halimaw ito at inatake ang nagtanong sa kanya. Nakinabigla ng kanyang mga kasama at kinagulat ng mga tao na nangdoon. Hindi agad nakagalaw ang babae dahil sa kanyang gulat dahil ang mga asol na apoy ay pareho ang mga apoy ng halimaw nang nakita nila sa Dungsyon. Sa bilis ng pangyayari ay kasama ang palad ay hindi na siya nakaiwas at kinain din siya. At nagkagulo na ang mga tao malapit sa lugar at nagsitakbo na ang mga ito. Na parang isang zombie apokalipse ang nangyari sa kaganapan dahil ang bawat makagat ay naging kauri na nila. At hindi maunawaan ng dalawa sa loob kung ano ang ingay na nangyari sa labas. At pati lahat na nasa loob ng classroom, nang kanilang kinagulat na ang mga tao ay inaataki ang isa't isa. Na napagtanto sa isa sa andoon na ito ay mga halimaw dahil sa kanilang mga asol na liwanag sa kanilang mga mata, na hindi makapaniwala ang babae na kung nagkaroon ba ng isang Dungsyon break, nagkakagulo na sila sa taas kung ano na ang kanilang gagawin, na tinanong nila ang kanilang guro na gumawa ito ng paraan dahil siya naman ay awakin. At para sa guro na isa lamang irank, pati siya ay wala din magawa sa kanilang sitwasyon. Ang bida ay natutulala sa pangyayari nang may napansin siya, na isang bagay na kagaya ng mga halimaw mula sa baba ngayon ay nasa harap na ng kanilang bintana. At balak itong tumalon sa kanilang kinalalagyan na sinabihan na ng bida ang kanyang mga kasama na tumakbo na ang mga ito mabilis na bumulusok ito sa kanila dahilan nabasag ang bintana at nakapasok na ito sa kanila na nagbigay takot sa lahat na nangdoon. Walang nagawa ang bida kundi ay tumakbo sa takot. Subalit sa kanyang pagtakbo ay nakita niya isang babae na nahihirapang tumayo. Na humingi ito ng tulong sa kanya dahilan na napahinto ang bida. At napagdesisyonan niya na iwan ito at tatawag siya ng mga hunter. Habang tumatakbo ang bida, ay hindi niya alam bakit sinabi niya kukuha siya ng mga hunter at parang tinatanong na rin niya itong mamatay. Pero wala naman siyang mapipilian dahil wala namang magagawa ang isang hindi awaken tulad niya. Kahit nasisihin man niya ang kawalang magawa, wala rin magbabago. Subalit ang bida ay kinukumbinsi ang kanyang sarili na humanap ng bagay na maaari niyang gawin na kung narito ang kanyang ama ano kaya ang gagawin niya. Ang babae na iniwan ang bida ay siya na ang susunod na atakihin ng halimaw. Sa kawalanan ng pag-asa ng babae ay umiyak na lang ito na naghihintay sa kanyang katapusan nang biglang dumating ang bida na hinampis niya ang papasugod na halimaw ng fire extinguisher. At kung narito man ang kanyang ama ay gagawin din ito ang gagawin niya. Sa ginawa niyang aksyon ay may isang hindi malinaw na window ang nag-alerto nagsasaad na kamit na nito ang lahat ng mga kinakailangan upang matapos ang lihim na misyon, lakas ng mga mahihina. At para sa bida ay ito ay kanya nang napanaginipan dati, isang panaginip na parang laro. Nabigla niyang naramdaman na naging mas malakas na siya upang pabagsakin ang halimaw na lumalakas sa bawat palapag. Umangat siya ng antas at patuloy na nakipaglaban. Na umabot na sa punto na hindi na niya kailangan pa ng sandata, kagaya ng isang tunay na lalaki na dapat gumamit ng kanyang kamao.
Habang lumalakas ang mga halimaw, wala siyang ibang pagpipilian kundi patuloy na palakasin ang sarili nito. Matapos malampasan ang maraming pagsubok at sa wakas ay narating na niya ang huling palapag, ang huling boss na kanyang nakaharap ay napaka-powerful. At sa isang dahilan, ang huling boss ang dahilan na yun ay walang iba, ang boss ay ang kanyang ama. Naniniwala siya marahil ay naiprojekto na niya ang pananaw ng kanyang ama sa kanyang mga panaginip. Siya ang kanyang malakas at mapagkakatiwala ang ama, paano nga kaya naging ganun kalakas ang kanyang ama? At ngayon sa kanyang ginawang hakbang ay hindi na niya alam ang susunod na gagawin. Sa mga narinig niya na ang mga atake na walang mana ay hindi nakakapinsala sa mga halimaw. Biglang may gulat sa kanyang mga mata na hindi niya maunawaan ang nagaganap sa kanyang paligid, na ang oras ay biglang huminto. At malinong na niyang nakikita ang isang Windows system na nagsasaad na kamit na nito ang lahat ng mga kinakailangan upang matapos ang lihim na misyon na ang lakas ng mga mahihina. At tinatanong siya ng system na kwalipikado na siya upang maging isang manlalaro at kung ito ba kanyang tinatanggap. Ngunit ito ay hindi pa malinaw sa kanya kung ano ang kanyang gagawin at naisip niya ang kanyang panaginip na kagaya nito. Kung mangyari man ang mga bagay tulad ng sa panaginip na yon, walang dahilan siya para hindi tumanggap sa sitwasyong ito na puno ng kawalang pag-asa. Malakas ang ilaw sa silid kung saan nagmumula ang bida nang tinanggap niya ang pagiging player. At ngayon binati siya ng system bilang isang pagiging player. At may dalawang quest reward guide ang mga ito. Una, sa isang secret quest, lakas ng mga mahihina, pagpapala. Ang dakilang spellcaster na si Candy Arrow ay ipinagkaloob sa iyo ang kanyang pagpapala. Magkakaroon ka ng malakas na katawan at magkakaroon ng malusob na buhay dahil sa pagpapalang ito. Pangalawa, tulad ng pagpapalakas, sa permanenteng epekto ng longevity, ikaw ay magiging immune sa lahat ng sakit, lason, at mga epekto ng status, at magkakaroon ng napakabilis na mga kakayahan sa pagpapagaling habang natutulog. At isang alerto na nagsasabi na suportado ng sistemang ito ang pagunlad ng manlalaro. Ito ay hindi isang panaginip, mayroon ka lamang isang buhay, kaya't mangyaring mag-ingat. Windows status ng player na si Xiang Suho ay level 1, at may passive skills ngunit hindi pa magamit. Ang active skills is Ruler's Authority level 1, masayang inisip ng bida na ito ay kagaya ng Windows status ng isang laro. At isang mission ang lumitaw, ang quest ay isang chat o reel na patumbahin ang Mistburn at mag-level up. At napansin na ng bida na nagsisimula na ang paggalaw. Kaya inutusan na niya ang babae na magmadali na itong tumakbo. At may napansin ng bida na may mga label sa kanilang mga ulo. At dito nalaman niya na ang kanyang mga kalaban ay binubuo ng dalawang hindi awakened at isang hunter na naging halimaw. Kahit nagkaganon ay naging kalmado na rin ang bida dahil kung talaga ay siya ay naging awakened na. Wala na siyang pagdadalawang isip na lumaban ngayon, tinapon niya sa mukha ang fire extinguisher, ngunit kinagat lang ito ng halimaw, subalit nakahanda na ang bida sa kanyang suntok, at isang suntok lang ng kanyang kalaban ay tumilapon ito ng malakas, na kanyang kinabigla, na nagawa niya ito ng isang suntok lang na hindi niya maunawaan ang kanyang nararamdaman kung matutuwa ba siya o kung ano. Sa kabila ng kanyang pagkamangha sa kanyang ginawa, isang halimaw na ang paparating sa kanya. Naumikot lang ito ng bahagya, kasabay bitaw sa malasanji na sipa ng pinakamalakas, dahil na natapos niya ito sa isang sipa lang at dahil na nakumpleto na niya ang kanyang chat reel. At ngayon siya ay naging level 2 kagaya ng level sa susunod niyang kalaban na may quest ay Mistburn at kailangan niya itong mapatumba. At nakatanggap ito ng reward na tinatanong ng system kung kanya pa itong tatanggapin. At dahil sa kasabikan ay hindi niya pinansin ito. At sabik na siyang subukan ang kanyang pagka-awaken. At hindi niya natansya na ang kanyang kaharap ay isa pa ring de-rank awakened na kinagulat ng bida na tinanggap lang ang kanyang pag-atake ng halimaw. Dahil sa kanyang pagkaawalang ingat ay nagulat na lang siya na nasa harap na ang halimaw at dahilan na tamaan siya sa pag-atake nito. Napigilan man niya ang tuluyang pagbagsak, ngunit nagawa pa rin itong napinsala siya ng halimaw, na kinabahan na siya ng tuluyan dahil sa kanyang sugat, naisip na niya na maging halimaw na siya. At may pagsisisi sa kanya dahil sa kababago pa lang niya na awakened ay magiging halimaw na lang ito. Dahil sa kanyang system ay na-detect nito ang harmful status effect.
Agad na ang lahat ng epekto ng status ay na-neutralize na dahil sa kanyang longevity. Dahilan na pawalang visa nito ang pagiging halimaw ng bida ng tuluyan, na kanya namang kinagulat na siya naguguluhan sa nabasa niyang longevity na kakayahan at ngayon inisip niya ng mabuti at ito nga ay nakita niya kanina sa kanyang window status. Dahil doon hindi na niya namalayan ang paparating na kalaban, dahilan na napatumba siya sa sahig at nakikipagbuno na siya rito. At pinagtitimbang ng bida na kung siya mas mahina kaysa sa isang D-rank awakened, ibig sabihin siya ay A-rank na napagtanto niya ka-awakened lang niya subalit ganito kawalang halaga naman ang kanyang rango. Nag-isip ang bida na kung may iba pa ba siyang paraan. Hanggang sa may naalala siya na isang maliit na bagay ngunit ito ay makakatulong na sa kanya. Ang kanyang reward, na may reward siyang dagdag 5 puntos sa kanyang ability, at ang pangalawa ay nagdadagdag ng 3 puntos sa kanyang lakas, mula sa 11 ay naging 14 na ito. At dahil doon ay nagawa niyang naitilapon ito sa malayo. Nang hindi pa handa ang halimaw, mabilis na sumugod ang bida patungo dito, ngunit ang nadagdag na lakas niya ay kulang pa rin para pinsalay ng halimaw na ito gamit ang kanyang suntok, kaya siya ang nagtamo ng pinsala mula sa halimaw. At napagtanto ng bida na hindi pa rin niya kayang pabagsakin ito kahit na tumaas ang kanyang lakas. Ngayon napagpasyahan ng bida na ang lahat ng puntos na nakuha niya sa reward ay ilalagay niya ito sa kanyang lakas. Ang 5 puntos mula sa ability ay nilagay ng bida ang 5 puntos nito sa kanyang strength dahilan tumaas na ito ng 11. Sa pagkakatanda niya ay wala pa siyang narinig na awakened na kayang mag-level up dati. Kung ang rango mo ay natutukoy sa sandaling magising ka. At walang awakened maaaring maging mas malakas kaysa sa kanilang rango, habang hindi pa alam ng bida kung sino ang nagtatakda ng rango o kung sila ay hindi awakened. Kung makakamit man niya ang kapangyarihan upang makatakas sa malas na sistema ngayon, kung ganoon. Kung makakamit ko ang kapangyarihan yon, tiyak na magkakaroon ako ng pagkakataong baguhin ang aking kapalaran. Hindi ako makakapayag na manatili sa ganitong kalagayan na walang magawa maliban sa pagmasid habang ang mga kalaban ko ay lumalakas at nagiging higit na mapanganib sa bawat laban. Nararamdaman kong dumidilim ang aking mga pagkakataon na makuha ang aking tunay na lakas, kaya naman sa kabila ng aking kahinaan. Maghahanap ako ng paraan upang muling ipakita ang aking tunay na potensyal. Sa sandaling matagpuan ko ang lihim na makapagpapalakas sa akin, hindi ko nahahayaang malampasan ito ng iba, hindi ko alam kung saan magsisimula, ngunit ang kakayahang magbago ng ranggo ay maaaring maging susi sa pagkabuhay muli ng aking kapalaran. Sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan at takot, may matinding determinasyon na akong tuklasin ang bawat kanto ng mundo, kung kinakailangan, upang makamit ang aking layunin. Dahil doon ay nagpahayag na ang system na natalo na niya ang D-rank awakened Mistborn. At nagpahayag ang sistema sa kanyang pag-level up. At ngayon may kumpiyansa na siya sa kanyang sarili na tumayo sa kanyang mga paa dahil siya ay awakened na. Ay kaya na niyang magligtas ngayon ng ibang tao at wakasan ang kalamidad na ito. Sa gitna ng kanyang pananibig ay wala siyang kamalay-malay na paparating na may isang malakas na hunter na naging halimaw na tumalon papatungo sa kanyang kinalalagyan ng pagsilap ng bida para sa sitwasyon sa baba. Nagulat na lang siya nang andito na yung pinuno ng mga hunter kanina na may malaking dalang espada, na isang si-rank na awakened Mistborn, at malakas na pagsabog ang nagawa mula sa pag-atake ng halimaw na ito. At dito na natatapos ang solo leveling chapter 1, at kung nagustuhan nyo ang aking video ay huwag kalimutang mag-iwan ng like, share, at subscribe sa aking channel. Shout out sa aking solid followers na sina Mark Anthony Ogdamena Goles, Kenneth II at Jeron Punzalan. Salamat mga idol.